Parang may tigawat dito. So mga dre, Ingson here. So yun, today's episode, sasagutin ko lang yung mga questions nyo regarding dun sa post natin na Ask Me Anything. So, bago ko simulan itong vlog na to mga dre, so ito yung official shirt na na-produce natin. So, available siya sa Shopee. Tapos, every shirts na orderin nyo, meron siyang kasama isang sticker. So, kung gusto nyo magka-sticker, yun, is your chance mga dre para magkaroon. At the same time, meron din kayong Mingson Motomedic na t-shirt. So, yun. Huwag na natin pahabain ito mga dre at simulan na natin. So, first of all, unang question kay Edelmar Adriano. Idol, ayaw gumana ng push start ng Raider 150 carb ko. So, pagka ganyan mga dre, may problema ka sa push start. Yung button mismo, tanggalin mo yung yung kabitan mismo ng push button. So, tignan mo yung copper connector doon sa loob kung madumi. Kasi yun lang naman yung nagkakos ng kapag ayaw mag-start. Lalo na kung malakas naman yung kuryente ng battery mo. So, linisin mo lang yung copper connector ng papel de liha. Then, yun, testingin mo kung gagana. Pag ayaw pa rin, may problema ka dun sa wirings na push start mo. Kaya siya ayaw gumana. So, next one is, yun. Sabi ni Japo, ma-shoutout mo ba ako, idol? Ayan, na-shoutout na kita. Shoutout kay Japo. And then, sabi niya, sino pa ba? Sabi ni UAJRTV, sinong YouTuber ang idol mo, boss? Sino bang idol kong YouTuber? Sa motovlogging, ang pinaka-idol ko talaga si Jared Campisi. So, ang mga vlog niya, puro mga big bike yun. Doon ako nag-start manood talaga ng motovlog sa YouTube. Doon nag-start lahat. And then, yun, sundan kung sino-sino. Pero sa local naman, ang pinaka-gusto ko, yung may sense talaga na vlog at saka yung informative, si Sir Zach, si Makina. Si Makina na YouTuber. So yun, si Sir Zach kasi yun, very informative yung vlogs niya, and then marami siyang naitutulong sa riding community. And then at the same time, syempre, nakapagbigay siya ng mga iba't ibang reviews regarding sa mga motorcycles available in the market. Kaya yun, gusto ko si Sir Zach. So, shoutout Sir Zach. So, yung sumunod na nag-comment, si Josh Salazar, shoutout lang. So, shoutout sa'yo. Dre, salamat sa pagsuporta sa channel ko. And then, sumunod na question ay kay Amber Calagos. Dre, kailangan ko na ba magpa-tune up ng motor? Kasi almost 1 year na siya nung March. Tsaka medyo lumalakas na siya sa gas, Dre. Thanks. So, yun. 1 year. Depende kasi kung lagi mong ginagamit yung motor mo in a daily basis. Siguro kapag tumatakbo ka ng mga 25 to 40, mga 25 to 40, mga ganun, mga 40 kilometers a day. Pwede mo nang i-tune up yung motor mo kasi malawak kasi yung tune up mga dre kung sumahin mo siya. Baka gusto mong o nagre-refer ka or nagpe-pertain ka dun sa refresh. Yung tune up kasi ano lang yan pag-check lang yan ng mga iba't ibang pyesa ng motor kung maayos pa ba o hindi, yung mga tornilyo kung lumuluwag o hindi. Yun lang naman yung tune-up So, kung carb type yung motor mo, check yung carb kung malinis ba o madumi na, yun. Kapag madumi na, lilinisin siya. Pero pag hindi, wala kang gagawin. So, yun. Yung pag ang refresh ang tinutukoy mo mga dre, between 25,000 kilometers up to 30,000 kilometers. Yun yung mileage na pag-refresh. Kapag umabot ka lang sa ganong sa milyahe, pa-refresh mo na yung makina mo, check mo yung iba't ibang parts ng makina para ma-maintain mo yung pagiging healthy ng motorcycle mo. Sabi ni Mark Angelo, bibili ka ba ng full carbon, Dre? Ayun. Hindi ako bibili na. Napakamahal nun. Yung full carbon doon sa Specialized, siya, nasa 703,000. To be specific, 3,608 pesos. Ganon ka mahal yung full carbon na
nakita nyo doon sa post ko. So hindi ko siya bibilin kasi hindi siya practical. And hindi naman tayo ganong kayaman. Kaya yun, hindi ko siya bibilin. Tapos, bakit, sabi ni Daniels Jabagat Vlog, bakit Raider FI ang napili mo? So, bakit FI ba? Kasi unang-unang sa lahat, biyahero talaga ako mga dre. In a daily basis siguro bumabiyahe ako. Lalo nung nagtatrabaho pa ako, bumabiyahe ako ng 50 kilometers a day from sa bahay, sa office, tapos susundo kay misis. Yun. Ganun kalayo yung binabiyahe ko sa loob ng isang araw. Pero ngayon kasi, yun, nung nag-start ako mag-motomatic vlog, hindi ko na alam kung gaano kalayo ng babiyahe ko in a daily basis dahil saan ako nagpupunta, saan ako nakakarating. So bakit FI? Kasi unang-unang matipid siya sa gasolina. And yun, at the same time, latest technology, syempre, mas okay kung magta-try tayo ng mga bago kaysa dun sa tradition or sa mga classic na nakasanayan natin. Pero mahilig naman ako sa classic, kaya lang pagdating sa mga ganyan, syempre, susumahin mo kung saan ka ba mas magbe-benefits dun sa motor na bibilin mo. So, sa akin kasi, yun, biyahero ko, gusto ko matipid talaga sa gas. Kaya yung FI yung pinili ko, hindi yung carb. Yung carb kasi medyo lumulunok talaga ng gasolina. Sabi naman ni Edsel Ian Dagohoy, Dre, saan po mura makabili ng Samurai Paint? Actually, bumibili ako ng Samurai Paint. Iba't ibang mga sellers eh. Lately, ang pinaka nabilan ko sa Caloocan lang, sa Ngandaan, malapit sa UE. So, doon ako nakabili ng Samurai Paint. Medyo mahal siya dahil lockdown yon nung bumili ako. Pero meron ako nakitang isang seller, authorized seller siya ng Samurai Paint sa Baliwag, Bulacan. So yun, ang base paint niya, yung mga plain colors na Samurai, nagre-range siya ng 160 pesos to 170 pesos per can. So napakalaking tipid nun compared dun sa Quezon Ave, yung Posh Motorcycle Shop ba yun? Alam ko yung plain colors nila nagre-range ng 190 to 220 pesos. So medyo malaki rin yung difference nila kahit paano kung marami yung bibilin mo. Like Apacardo, Dre, hindi nagana push shirt ko. So yun, same lang din dun sa tanong kanina. At yung second question naman niya, o second issue niya, hindi daw umiilaw yung taillight niya kapag nagbe-brake siya. Kapag hindi umiilaw yung taillight, matik yun, check mo yung bombilya ng taillight kung busted na ba o hindi pa. Pag try ka ng ibang valve, pag gumagana yung bagong valve na sinaksak mo, ibig sabihin nun, pundido na yung gamit mo. Kapag hindi naman, check mo yung switch ng brake doon sa may brake lever, nasa ilalim lang yun. May dalawang wire doon na nakasuksok. So check mo yun kung nakasuksok ba o hindi, o putol o hindi. Sabi ni Carlo Velasco II, bakit ka po pumunta ng Specialized? Bumili ka ng bike? Hahaha. Actually, nagpunta ako ng Specialized bike, Specialized store sa Pasig. Kinamahan ko yung kapatid ko, hindi ako yung bumili ng bike. Yung kapatid ko, siya yung may-ari ng Jerp Printing Services. Siya yung nag-print itong t-shirt ko. Yun, lahat ng stickers ko, t-shirts ko, tapos yung ibang accessories ko sa motovlogging, sa kanya lahat ng gagaling. So, siya yung nag-sponsor nung gimbal ko, tapos yung mga stickers ko, siya talaga nag-sponsor nun. And then, itong t-shirt, yun, kasosyo ko siya rito. Siyempre, kahit pa paano, matulungan ko yung kapatid ko na kumita rin kahit sa maliit na halaga. So, yun, mga dre. Kung ano yung binili niyang bike, yun, bumili siya ng, hindi naman actually bike, isang buong bike. Ang nabili niya, frame, seat, at saka fork, yun, puro carbon yung mga nabili niya. So, malaki-laki rin na gastos niya. Sabi naman ni Jericho Borlagdan, pa-shoutout na naman idol. So, shoutout sa'yo, Jericho. And then, ang best, ayun, lagi akong nanonood ng mga videos nyo. I always support your YouTube channel. Keep safe, ingat po sa pagmumotor, idol. So, yun, maraming salamat, shoutout sa'yo. Marami pa rin talagang viewers or subscribers ko na very supportive at saka magaganda yung mga comments nila. Positive palagi compared dun sa mga bashers at negative comments. So, very thankful ako doon kasi ayun, marami talagang sumusuporta sa akin.
sumusuporta sa YouTube channel ko. So maraming salamat sa inyo. Sabi naman ni Kai's World, hello Mingsun, yun lang yung question ko. So hi sa'yo Kai's World. And then sabi naman ni Ramwell Solomon, ayos na ayos ka talaga Dre, may Q&A ka pa ngayon. Nice idea. Sticker baka naman. Idikit ko sa Toyota Rush ko. Yun, sabi ko nga sa kanya, imbis na pagpa-ship ka ng sticker ko, order ka na lang ng t-shirt kasi may kasama naman siyang sticker. So sayang kasi yung shipping fee Yung sa Shopee kasi ang shipping fee niya nasa 45 pesos lang yata. Kung may voucher ka, zero lang yung shipping fee. So why not order na lang ng t-shirt instead na magpapa-ship ka ng sticker lang, 'di ba? Meron ka ng t-shirt, may sticker ka pa, 'di ba? Sabi ni Barangay Chairman, Barangay Chairman pangalan. Mulit ng pangalan na. Sabi ni Barangay Chairman, gaano ba dapat kadalas maglinis ng carburetor ng Raider Carb? So, gaano ba kadalas maglinis? Sa FI kasi, ang throttle body niya nililinis siya every 12,000 up to 15,000 mileage. So, doon ko maglilinis ng throttle body. So, same lang din doon sa carb. So, sabi naman ni Hemp Burn, Idol, paano magkaroon ng jowa? Walistik yung tanong. Mi, paano daw magkaroon ng jowa? Natawa lang yung asawa ko. So, ayun. Paano ba magkaroon ng jowa? Bibigay ko sa inyo yung link. Bibigay daw sa inyo yung link kung paano magkaroon ng jowa. Sabi ng asawa ko. So, ayun. Paano magkaroon ng jowa? Actually, mga Dre, ang jowa, maaring madaling magkaroon ng jowa or mahirap magkaroon ng jowa. Nasa sa inyo na naman yan eh. Siyempre, kapag gusto niyo magka-jowa, maging totoo kayo sa sarili niyo. Huwag kayong maging plastic, huwag kayong maging peke. Show your true self para mas makilala ka nung babae, nung mga babae. Para makilala ka ng babae ng gusto. At wala siyang pagsisihan kapag sinagot ka niya in the future, di ba? Kapag matagal na kayo nagkasama. So, magpakita kang totoo ka lang, huwag mong lokohin yung sarili mo, tsaka yung babae nililigawan mo. Kapag gusto ka niya, at gusto niya yung ugali mo kasi totoong tao ka, ayun, mamahalin ka niya, di ba? Di ba namin? No comment. Sabi ni Lemar Amroti, Sir, na-stock tong motor ko ng 3 months. Dapat ba talagang palitan ang gasolina unleaded? Kasi may nagsabi sa akin na napapanis daw ito or okay lang gamitin yon. Actually, mga Dre, ang gasolina, for example, 3 months, di ba? 3 months nyong hindi nagamit yung motor, talagang nakatenga lang. Yung gasolina niyan, hindi yun naman mapapanis agad-agad yan eh. Kapag ang gasolina kasi, hindi mo naman siya pwedeng itapon or pwede mong itapon. It's up to you kung gusto mo itapon o gamitin mo. Ang solution lang dyan, haluan mo ng panibagong gasolina. Pero kung yung na-stock na gasolina full tank, di Rambo ka, di ba? Hindi. Pagka ganon, bawasan mo lang yung gasolina ng gas tank. Tapos haluan mo ng, siguro kung 4 liters yung capacity ng gas tank, haluan mo ng 2 liters na gasolina or full tank mo ulit. Ganon. Pag naghalo naman yun, magiging okay ulit yung gasolina na stock dun sa gas tank mo. So, sabi naman ni Elise, Boss, check mo yung channel ni Anli Ahon. Medyo hawig mo. Hahaha. Actually, yun, marami rin ako natatanggap ng comments niyan dati. Yun, hawig ko daw yun si Ahon ng flip top yata yun. Tsaka si Jeep Doctor. Meron siyang YouTube channel, si Jeep Doctor. Nakasalamin din siya, parang chinito din yata siya. Ewan ko kung chinito yung matatawag ko sa kanya. Yun, kahawig ko daw yun, si Jeep Doctor. Iba tinatanong kung kapatid ko daw ba yun o hindi. Pero ang sagot doon, syempre, hindi ko siya kapatid. Isa lang kapatid kong lalaki, yung nagpiprint ng t-shirt ko. So shoutout nga pala kay Jeep Doctor. Sabi nila mag-collab daw tayo kasi magamukha daw tayo. Si Esha Halud o Haluot. Idol, ano gamit mong steering damper and how much? Yung steering damper ko, actually mga Dre, kung gusto niyo makita yung full specifications na motorcycle ko,
makikita nyo na siya sa lahat ng videos ko. Check nyo lang yung description ng video. Click mo lang yung arrow button para ma-view mo yung buong description. Nandun lahat yung mga pyesa ng motor ko kung anong brand, saka ano yung mga model. Pero yung presyo, wala doon. Pero meron akong vlog doon eh. Yung lahat ng presyo ng pyesa ko sa motor, saka kung ano yung pangalan, anong model. Meron akong vlog noon, mga research nyo na lang. So yun, ang gamit kong steering damper dun sa Raider 150 Fi ko. Racing Boy siya. Limited edition yung steering damper na yun. Yung presyo, actually mga dre, hindi ko alam. Dahil una sa lahat, binigay lang sa akin yun. Binigay lang sa akin yun ng isang solid nating subscriber. Kaya pero thankful ako kasi binigay niya sa akin. Dahil gusto ko talaga magkaroon nun dati pa. Kaya lang, yun nga, wala akong makita. Tsaka yun yung steering damper na nakadesign talaga sa Raider 150. Kaya yung bashers yung bashers ko dun sa mga previous vlog ko, bakit daw ako gumagamit ng steering damper hindi naman daw nagtatank slap yung Raider 150. Sabi ko sa kanya, tanong niya na lang kay Racing Boy kung bakit sila nag-design ng steering damper para sa Raider 150, di ba? So, yun. So, sabi naman ni Gabriel Llobrera, kung mag-upgrade ka ng motor, ano ipapalit mo, sir? Kung mag-upgrade ako ng motor, dream bike ko talaga, nung una-una kong dream bike, yung Suzuki na GSX-R 1000. Siyempre, kung magkakaroon na kayo ng pagkakataong bumili nun, siyempre yung latest model na, huwag na yung luma, para mas maganda-ganda, tsaka mas advanced yung technology na ginamit sa motorcycle. Tapos, after few years, medyo favorite ko pa rin naman yun, yung GSX-R 1000 ng Suzuki. Pero nung lumabas si Kawasaki H2, tsaka si H2R, yun, mas gusto ko na si H2R. Si H2R talaga eh. Kaso kasi hindi kasi legal bike si H2R sa street. Pang racetrack lang talaga siya. Yun. Mas gusto ko ngayon yun si H2R. Kaya lang milyones yung halaga, hindi natin kaya yan. So sabi naman ni Melvin Cardiente, good day sa'yo Dre. Direto lang hanggang anong tire size ba ang pwede sa stock na mags ng Raider 150 Fi? Sa rear, papalit kasi ako. Balak ko kasi magpalapad at magpalaki ng rear tire. At ano ba magandang tire brand? Salamat Dre. So, to answer your question mga Dre, sa akin, in my honest opinion, since makitid kasi yung mags ng Raider 150, Carbman o Fi, same lang naman sila ng size ng mags eh. So, yun. Para sa akin, 9080 yung pinaka best performance tsaka best fit dun sa rear mags ng Raider 150. Kasi kapag 100/80, medyo bilog na yung gulong. Unlike dun sa 9080, medyo yung gitna ng gulong kasi medyo flat pa siya. So yun yung mas magandang gulong eh. Yun yung mas magandang pagbasihan mga Dre kapag bibili ka ng gulong at saka isasalpak mo siya dun sa mags. Kasi dapat mas malapad na goma yung kumakapit sa kalsada kapag magpapalit ka ng gulong. Kasi doon ka mas safe. Mas makapit yung goma, syempre mas makapit yung gulong kapag mas malaking diameter yung sumasahid sa lupa. So, mas masarap mag-cornering pag gano'n. Doon naman sa brand. Buti na lang naalala ng asawa ko. So, yun. Doon naman sa brand, ang best brand talaga sa akin pagdating sa gulong. Marami na rin kasi ako naggamit eh. Talagang iba. Nafe-feel ko rin talaga mga differences nila. Pero para sa akin, ang pinaka-the best na brand talaga, Pirelli. Pirelli, kapag Angel City, kapag daily use yung motor mo. Sabi naman ni Nick Ramos, Idol, expired na registro last April 4. Last April. Number 4 yung ending ng plate. June ba schedule ng registro ko? Ganito lang kasimple yan, Dre. Kung ang registration mo mag-expire or nag-expire ng April, so, pwede mong gamitin yung motor mo for the whole month of April. Ngayon, sa susunod na buwan, o kaya bago matapos ang April, dapat makapagparehistro ka na. Kasi pagpatak ng June 1, matik yan, expired na yan. So, sabi naman ni Mantis23, how to be you po. How to be me? You cannot be me.
I'm Ming Soon and your month is 23. Alright, rock and roll. So, shoutout sa'yo, Chean. Si Chean yan. Sabi naman ni G. Felias, ilang taong ka na, Dre? Shoutout sa kambal ko, Humbert and Lambert. So, swerte mo naman, Dre, may kambal ka. So, ayun mga Dre, ilang taon na ako? Ilang taon na ba ako? Secret na lang yung mga Dre. Yun na nga lang yung secret ko sa buhay eh. Hindi, joke. Basta, ano pa lang ako, 18 pa lang ako, 18. Joke. Joke lang, joke. So, sabi naman ni Toxic Gaming, Solid Dre, tanong ko lang po, ano po ba mabilis na ano po ba mabilis na SIM bagal po? Kasi SIM ko eh. Kung anong SIM card yung mabilis gamitin. Actually, Dre, ano yan? Hindi ko kasi naiintindihan yung hindi ko naiintindihan agad yung yung comment niya. Sorry. Tawasahan yung asawa ko eh. Ang gamit kong SIM Smart dahil mabilis yung network ng Smart dito sa location ko. So, case to case basis yan, Dre. Kung mabilis dyan sa inyo yung Globe, mag-Globe ka. O Smart, edi Smart. Kaso si Globe, hindi naman talaga siya pang around the globe eh. Mas masarap gamitin si Smart. Kasi nga, Smart. Be smart. Sabi naman ni Mr. Opay, may bala ka bang mag-big bike to work, Lods? Stay safe, Lods, and ingat. So, syempre, lahat naman tayo nangangarap magkaroon ng big bikes. Pero as of this time siguro, nag-enjoy pa ako. Nag-enjoy talaga ako dun sa Raider 150 Fi ko. So, ang main goal ko as of this time, bahay muna. Syempre gusto kong magkaroon tsaka mabigyan ng magandang tirahan yung mag-ina ko. Yung meron kasi akong anak na 4 years old na babae. Sa mga in-laws ko na nag-aalaga lang sa anak ko, maraming salamat sa inyo. Kundi dahil sa inyo, malamang hindi ako nakakapag-vlog dito sa Malabon. So sabi naman ni Jeja Otas Diary, anong masasabi mo, idol, sa RA? RA ba to? O IRR 11235. Alam ko, ito yung sa double plaque. First of all, maganda naman yung bill na to, yung double plaka, since yung sa harap na plate number ay sticker na lang. Tapos yung sa likod, nandun yung steel plate. So para sa akin okay lang naman mag-double plaka. However, ang hindi kasi makatarungan dito ay yung penalty, yung mga fines na nakasaad dito sa bagong batas nito. Hindi siya makatao, hindi siya makatarungan para sa tao, at saka napakabobo ng gumawa nito. So, shoutout kay Dick Gordon, napakatalino mo pong senador. At sana napag-isipan niyo pong mabuti yung pinasan yung batas. So, sabi ni Osep Paler, mahal ng bike dyan, idol. Sabi, mahal yung bike. Mahal yung bike dun sa mahal yung bike dun sa Specialized. Para yatang bumababa ng 100,000 presyo yung mga presyo ng mga bike dun. May kalahating milyon, may 1,000,000, mga ganun. So, I see fools begin for likes and subs. Ang tanong niya, ang sabi niya, curious ako dito eh. Anong reaksyon ni misis mo sa mga paslow mo? Ano ba reaction mo dun? Ayun, wala daw. So, ang bilis ng sagot, wala. Sa misis ko kasi wala naman yung ganun eh. May nakikita akong yung i-slow mo ko doon sa mga vlogs ko. Ano ba? Wala, yun. Makikita mo lang talaga. Makikita mo lang. Pero, hindi mo naman tatanungin yung pangalan eh. Hindi mo naman hihintuan, di ba? Hindi mo naman uusisain o kikilalanin yung pagkatao ng mga nakikita mong maganda sa paningin mo. O, yun. So, ganun. So, kung ganun lang naman, wala naman siguro masama doon. So, kaya, yun. Wala siya. Deadma lang siya. Gaya ng sabi ko dun sa ibang reply ko sa mga nagtatanong ng ganito. Deadma lang. So, ang tanong naman ni Random Gaming. Ito, solid din si Random Gaming. Alam ko, ito si basta yung kakaiba yung pangalan, nakalimutan ko na. Yung may ungas. Becoming Ungas. Alam ko, ito si Becoming Ungas eh. So, yun. Kulit ng pangalan, Becoming Ungas.
So, ang tanong ni Random Gaming, dahil nandiyan ka sa shop ng Specialized Dre, tanong ko lang kung bibilin mo ba yung road bike na pinost mo last day. Hahaha. Yung bilyones ang halaga. God bless Dre. So, shoutout na rin. So, ayun, Random Gaming. So, shoutout sa'yo. At salamat sa pagiging solid na supporter ko. And yun, unang-una sa lahat, hindi siya milyones. Nasa 703,000 lang siya. Konti na lang, 1 milyon na, di ba? Hindi ko siya bibilin. Yun nga, gayang sabi ko kanina, hindi ko siya bibilin kasi hindi siya practical para sa akin, ha? Sa lifestyle ko. Siguro kahit milyonaryo na rin siguro ako, hindi ako bibili ng ganong kamahal na bike. Yun. Pero kung passion mo na yung pagbabike, pwede mo siyang bilhin. So, ang tanong naman ni RNDM, Dre, ano pwede gawin sa dealer na matagal mag-release ng ORCR? Ipatulpo mo, Dre. Mabilis siya mag-release. So, ang tanong sabi ni Roland Binasbas, so, labas ka naman po ng naka-Pixie. Try ko, Dre. Try ko. Gusto ko rin talagang mag-bike ng Pixie dahil naiingit ako dun sa kapatid ko eh. So, yun. Yung kapatid ko, yun, sanay na sanay siya mag-Pixie. Ako hindi eh. Medyo natatakot pa ako kasi yung bike niya mamahalin eh. Baka madisgrasya ko eh. Wala tayong pambayad. So, last comment mga Dre. Sabi ni Ronald Mislang. Boss, compatible ba ang mags ng Raider 150 sa Smash 115 and Suzuki 125 Tulisan? Ay, Shogun to. O Shogun. Or may kailangan pang palitan? Thanks and ride safe, boss. God bless. Yung mags ng Raider 150 sa Smash 115, hindi siya compatible unang-una, Dre, kasi yung speedometer sensor ng Smash 115 nasa front mags, nasa left side siya. Kung mapapansin mo, mayroong wire na naka-laylay doon sa left side ng mags mo, tapos nakakonekta siya doon sa isang cup. Yung cup na yun, mayroon siyang umiikot doon sa loob. So kapag umiikot yun yung bumabasa ng speed mo, kaya siya tinawag na speedometer. So kung ilalagay mo siya sa Smash 115, pwede naman, kasi magko-convert ka or mawawalan ka ng speedometer. Hindi gagana yung speed mo kasi yung mismong sensor niya nakalagay sa max na hindi mo naman pwedeng ilagay. So kung Suzuki 125 na Shogun, yung tulisan, pwede. Yun yung ginamit ko dati sa Raider J ko na Raider J110. So, yung Raider J110 ko, yun, same lang din siya ng speedometer sensor. Pero siyang coupling ginagamit na nakalagay sa front mags. So, para magaya mo yung kamukhang-kamukha ng mags ng Raider 150, nagamit ka ng Shogun na mags na tulisan. So, yun, plug and play yun mga Dre. Ngayon, ang magiging problema mo na lang doon, yung disc brake sa likod. Kasi wala namang disc brake yung Smash, papa-convert pa siya. Tapos yung sa front mags naman, yung caliper mo, kailangan mong gumamit ng bracket ng pang Raider 150 kung papasok yung bracket ng Raider 150 doon sa shock, doon sa pinakabaso ng telescopic, yung dalawang suksukan ng bolt. Kapag pumasok doon, wala kang problema. Pero pag hindi, magpapafabricate ka o magpapagawa ka ng bracket ng caliper para ma-meet mo yung 297mm na size ng front disc ng Raider 150. So that's pretty much it mga Dre. Yung sa vlog na to, ayun, dami kong nasagot ng mga tanong nyo. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa vlog ko. At sana suportahan nyo rin to t-shirt ko. Ayan, ang munting bumubuhay sa akin ngayon. So ayun mga Dre, order kayo ng t-shirt ko. So kapag order kayo ng t-shirt, ayan, ito yung packaging niya. Mayroon siyang sticker dito sa kasama sa likod. Pag nawala tong sticker mga Dre, pag receive nyo, nawala yung sticker, ginawa ng ng courier. Kaya joke. Dahil wag naman sana, di ba? Kasi sayang. So yung mga Dre, order na kayo nito sa Shopee. Yung link nito, yung Shopee link nasa description itong video. Check nyo na lang. Ang presyo nito is 450 pesos, any sizes. At lahat ng t-shirt, yan nga, may kasamang t-shirt. Ay t-shirt, may kasamang sticker. So that's pretty much it mga Dre. So ulit, shoutout dun sa mga in-laws ko sa San Miguel, Bulacan. Salamat sa pag-alaga sa anak ko at sa maganda mong asawa na nakikinig sa akin kanina pa, atat-atat nang gumamit ng cellphone niya.
Cellphone niya, oh, di ba? Solid supporter ka yan, di ba? Alright. Alright mga idol, hindi ko na pahabayan ito. See you on my next vlog. See ya, see ya. Nah,